Magandang oras mga ka-good news. Medyo may katagalan na rin na hindi na natin nakikita o naririnig sa Senate hearing itong si Alice Goo. Ngayon ay kumpirmado, talagang nakalabas na sa bansa at nariyan sa isang napaka-remote na isla sa Indonesia. Narito ang ulat galing sa UNTV. The passport of dismissed Philippine town mayor Alice Goo is ordered canceled by the president's executive secretary. Philippine immigration authorities have confirmed that Goo fled the country last month at around the same time the Senate issued a warrant for her arrest. This story from Victoria Tulad. Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goo has indeed left the Philippines. This was the confirmation of the Bureau of Immigration on Tuesday. As to how she left, the BI suspects she most likely passed through a back door or Tama. Yung sandali lang. Yung backdoor na sinasabi na yan, ayan din yung backdoor na entrance na binapasukan noon ng mga illegal na mga Chinese na nagtatrabaho sa Pugo. Yan yung sa Southern Mindanao na backdoor at entrance din, back entrance ng mga illegal Chinese na pumapasok na walang papeles. Kaya mayroon talagang mga opisyalis dyan ng gobyerno na nasa immigration, na nasa airport, na sabi ay pumipikit lang ang mata at hindi na tumitingin kung sino yung pumapasok at lumalabas dyan na sinasabing backdoor. Kaya ito si Alice Goo. Naghabol nga tayo sa Tambol Mayol, no? Akala natin narito pa ang hinahina ng intelligence natin, grabe. Kung hindi lang sinabi ng mga taga-Indonesia na namataan nila doon si Alice Goo, ay wala talaga tayong inaakala lang natin na narito nagtatago lang si Alice Goo sa Pilipinas. Alam nyo naman ang padrino nito, di ba? Taga Mindanao, kaya talagang makakalusot ang mga ganyan. Katulad rin ni Kibuloy ay sigurado doon din yung dumaan sa backdoor. Kaya dyan, dapat dyan na backdoor na yan, babantayan yan. At nalagyan ng Coast Guard, Philippine Navy, ang mga daanan dyan sa dagat. Kasi sumasakay lang yan ng mga speedboat. Hindi yan sumasakay ng eroplano kasi mahalata sila. Okay, patuloy tayo sa balita. Guarded area towards the southern part of the Philippines. Maaari pong private aircraft sa isang private airstrip. Pwede rin naman pong inabuso yung ating porous borders at tumawid po via seacraft papunta po sa bansang Malaysia. Definitely po may tumulong sa kanya at may pumikit at merong hindi ginawa ang kanilang trabaho. According to the Presidential Anti-Organized Crime Commission, Goo was first monitored in Indonesia on July 17. She arrived in Denpasar Valley, Indonesia, July 17. Pero ang tanong kailan po siya umalis ng Pilipinas? Wala po tayong immigration record na lumalabas kung kailan po siya umalis ng Pilipinas. Ang ano kasi diyan, di ba yung mga attorney ni Alice Goo, yun ang dapat ikulong at ipatawag sa Senado at Congress. Kasi sinasabi nila na nandyan lang, natutulog lang daw si Alice Goo, masama ang pakiramdam, may lagnat, kaya hindi makadalo sa hearing. Yun pala ay umalis na. Kaya yung mga attorney na yan ni Alice Goo, yan ang dapat ikulong, i-contempt kung pwede lang, diba? Ang kaso lang, may mga immunity ang attorney, kaya hindi sila mga kasuhan. Pero talagang mga sinungaling na attorney yan. At kumampi pa doon sa wanted na inchik dahil sa pera. Naku, sigurado milyonaryo tong mga attorney na ito kasi malalagi ang ibabayad ni Alice dyan. Kasi back up by Fujian Gang, by Chinese Mafia. Kaya napakaraming pera. Kaya kahit kababayan natin ng mga attorney ay nagsisinungaling dahil sa pera, talagang mukhang pera, no? Kaya ayun, nakalusot tuloy si Alice Goo at pumikit yung mga nadaanan ng mga kung ano man ng mga otoridad. Nadaanan niya, siyempre kilala naman niya na mukha kasi napakasikat ng babae na yan. At matangkad yan ng babae, madaling mapansin. Ngayon, pumikit dahil may pera. Kaya wala na. Magabol na sa Tambol Mayol, wala na. Pag nakabalik na yun sa China, alangan naman na
Arestuhin natin yan sa China. Di ba hindi naman tayo makapunta roon? Kasi kalaban natin ang China at komunista. Kaya siguradong tayo ang makulong doon. Kaya siguradong uuwi na yan sa China. Galing ng Indonesia, pumunta ng isang isla na Batam ang pangalan sa Indonesia, remote island. At galing dyan ay baka sunduin na yan ng eroplano ng China. Kasi walang mga tao dyan sa remote island na yan, sa Batam, Indonesia. Pwedeng magpalipad ang mga Chinese doon ng eroplano at ipasundo ito. O helicopter o speedboat. Okay, tapusin na natin ang video. From Indonesia, Go allegedly traveled to Kuala Lumpur, Malaysia on July 18. She then reportedly went to Singapore on July 21, where Go stayed for almost a month and met with her family. On August 18, they all went to Batam Island in Riau Province in Indonesia, an island that is rarely visited by tourists. I think ang ginagawa nila sa ngayon is hopping from one Asian country to another, siguro buying time para doon sa kanilang kaso while they are strategizing kung ano yung mga measures na kanilang gagawin. At yung pagpunta niya sa isla doon sa Batam, Indonesia na sinasabing walang mga turistang pumupunta roon, ay siguradong inhabited ito na isla, walang mga pulis doon, walang otoridad. Kaya kung ano man ang susundo sa kanya doon, kung susunduin siya ng yate, ng submarino, ng helicopter, ng eroplano, ay walang makapagsabi at walang makapagbalita at walang makapagmanman sa kanya dahil remote island na yan. Kaya yun ang pinuntahan nila, remote island, para malayang makapagtago. Hanggang sa muli mga ka-TH, kawawa naman ang Senado pala, no? At ang Congress, hintay nang hintay kay Alice Go, wala na pala. Yun nga ang sabi ko. At kahit yung si Kibuloy, wala na yan eh. Tapos arestuhin pa. Sinong arestuhin dyan? Wala na. Lumipad na yan. At siguro magkasama yan ni Alice doon sa Batam Island, Indonesia. Hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless the Philippines.